Isang mahalagang pangyayari sa bansa ang nakatagdang magsimula nga po ngayong hapon, July 6, 2026. Ito ay ang kauna-unahang paglilitis ng impeachment court sa isang vice-presidente ng bansa. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga naging batayan nito? At paano ang magiging proseso? Ang mga yan alamin natin sa sentro ng balita ni Sheila Natividad. Magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero marami pa ring nagtatanong, ano nga ba ang articles of impeachment na inihain laban sa kanya? Paano ba isasagawa ang paglilitis? At ano ang dapat abangan ng publiko? Ang Articles of Impeachment ay ang opisyal na dokumentong naglalaman ng mga paratang laban sa isang impeachable official. Ito ang magsisilbing batayan ng buong impeachment trial. Ang Article 1 ay tumatalakay sa umano'y culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, at misuse ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa nito ang Vice-Presidente. Sa Article 2, tinatalakay naman ang umano'y unexplained wealth kung saan sinasabing hindi nagtutugma ang mga nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE ng Vice-Presidente sa kanyang kinikita bilang isang opisyal ng gobyerno. Sa Article 3, muling binanggit ang umano'y graft and corruption, ngunit kasama na rin dito ang paratang na bribery o panunuhol sa ilang opisyales ng DepEd. Samantala sa Article 4 o huling artikulo, nakasaad ang umano'y pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan, sa isang live press conference noong nakaraang taon, sinabi ni VP Duterte na may kinausap siya umano na tao para patayin ang Pangulo, ang First Lady at si former House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Pero dapat tandaan na hindi pa ito ang desisyon ng impeachment court. Isa pa lamang itong opisyal na listahan ng mga paratang na kailangang patunayan ng House Prosecution Panel o pabulaanan ng defense team sa paglilitis. Kapag formal nang binuksan ng impeachment court, magbibigay muna ng opening statements ang magkabilang panig. Susundan ito ng presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo. Pagkatapos naman ng mga pagdinig, maglalatag ng kani-kanilang closing arguments ang prosecution panel at defense team bago tuluyang bumoto ang mga senador. Tatlo ang pangunahing lalahok sa impeachment trial. Una na rito ang House Prosecution Panel na maghahain ng mga ebidensya para patunayan ang mga paratang laban sa respondent na si VP Sara. Pangalawa, ang defense team na sasagot sa mga paratang at magtatanggol sa kanya. At pangatlo, ang mga senador na magsisilbing mga tagahukom o senator judges sa impeachment court. Kabilang sa mga dapat abangan ang opening statements ng magkabilang panig kung saan ilalahad ang kanilang mga pangunahing argumento. Mahalaga rin ang presentasyon ng mga testigo at mga documentary evidence na gagamiting suporta sa kanilang mga posisyon. Posible rin ang paghahain ng mga objection sa ilang ebidensya bago ito tanggapin ng impeachment court. Para mahatulang guilty ang respondent, kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng senador o 16 na boto kung kumpleto ang 24 na miyembro ng Senado base sa nakasaad sa konstitusyon. Kung hindi naman maabot ang kinakailangang 16 na boto, maa-acquit ang respondent. Kung makonvict, matatanggal sa pwesto si VP Duterte at maaari rin siyang madisqualify sa paghawak ng anumang pampublikong tungkulin. Pero kung maa-acquit, mananatili siya sa kanyang pwesto at magtatapos ang impeachment proceedings. Inaasahang isa-isang tatalakayin sa impeachment court ang bawat articles of impeachment. Dito rin malalaman kung sapat ba ang mga ebidensyang ihahain ng House Prosecution Panel para mapatunayan ang mga paratang laban kay VP Sara Duterte o kung makukumbinsi naman ng depensa ang senator judges na dapat siyang ma-acquit. Sheila Natividad, para sa Bayan.